Bago ang lahat, nalaman din kung saan nakuha ni Luka ang injury niya sa kaliwang binti. Yung unintentional na tamaan ng tuhod ni Bogdanovic noong nakaraang game. Parang hindi naman ganong kalala ang collision na yon para hindi makapaglaro si Luka sa second half. Or mukhang bugbog lang talaga yung lower body ni Luka. Lagi na lang kasing duguan yung binti niya kapag may game. Based naman sa isang insider, naka day-to-day status si Luka. Wala ring nilagay na timeline kung kailan siya makakalaro. Kasama ni Luka si Reeves at si Hachimura na nasa parehong status. Si DeAndre Ayton naman nakabalik na sa practice. Hindi na rin kinukonsider na malalang injury yung nakuha ni Luka. Based naman kay Redick, hindi pa sigurado kung makakalaro naman si Austin Reeves sa susunod nilang game versus Phoenix Suns na isang key game dahil magka-division yung dalawang team. May 2 araw pa naman bago yung game nila at pwede pang makarecover si Reeves, Hachimura at si Luka. In-endorse din ni JJ Redick si Austin Reeves para iboto na maging All-Star. So hindi lang yun sa mga fans kundi sa mga player, coaches at media. Si Redick din yung isa sa mga pipili ng reserve kasama siya sa mga coaches. Malaking bagay yung endorsement ni Redick. Hindi lang kasi yun sa mga coaches kundi pati sa media dahil naging part dati ng media si Redick. Yun nga lang maraming nainis sa kanya. Kapag naging all-star pa si Reeves lalong lalaki ang value niya. Isa pa, may chance din si Reeves na masama sa All-NBA team, lalo pang magkakaproblema no ng LA dahil sa issue na maraming players din ang hindi umaabot ng 65 games. Ang mostly reason di umano kaya nai-injured ang mga player ng Lakers gaya ni Luka at ni Reeves dahil sa defense at offense. Hindi naman sila yung typical na scorer tapos didepensa pa sa kabila. Bibihira yung mga two-way player. Based pa sa mga insider, gagawa pa rin talaga ng trade ang Lakers kaso limitado ang magagawa nilang trade. Talagang naka-jackpot lang noon ang Lakers dito kay Luka nang biglahan na lang tinrade nitong si Nico Harrison na halos libre ipinamigay. Balik kasi sa dating problema ang LA, ayaw nilang ipamigay yung kanilang first rounder, hindi rin nila ibibigay basta-basta si Austin Reeves. Pero kahit may first rounder sila, hindi naman nila nagagawa na ma-develop. Katulad na lang nung nakarang first rounder nilang nakuha, si Shifino at ngayon naman si Dalton. Gaya na lang ni Herb Jones na gusto makuha ng LA kaso limitado ang maibibigay nila. Ang pinaka-best option nilang i-trade si Hachimura, Bando, Vincent, Larabia, Dalton at si Maxi Kleber. Sa mga player na yan, bukod kay Hachimura, mga pillar na lang sa contract yung iba. 5 first rounder at 1 second rounder na lang ang natitira sa Lakers. Isa pa doon, balak ding mag-intay ng Lakers until next offseason para subukan makipag-trade kay Giannis. Kaso kahit umabot ang offseason, mahihirapan din sila dahil wala silang maibibigay na player. Bukod kay Herb Jones, ang isa pang nasa radar ng Lakers or backup plan nila si Keon Ellis ng Sacramento bilang isang defender din. Meron na silang Marcus Smart na best defender nila sa mga guards. Ang kailangan talaga ng Lakers ay isang wing defender. Gusto rin kasing makuha ng ibang mga team si Keon Ellis kasi para siyang Lou Dort at Cason Wallace. Plug and play player kasi itong si Keon Ellis na kapag nilagay sa loob ng court hindi man makascore makakadepensa. Ang gusto kasing kuning player ng Lakers sa trade yung papalit kay LeBron at kay Luka sa defensive side na magiging loaded kasi sa defense yung player na gusto nilang kunin. Si Andrew Wiggins nag-iintay pa rin ang Lakers sa kanya kung bibitawan ba ng Miami. Mukhang malaki yung hinihinging kapalit ng Miami dahil papasok pa rin doon yung first rounder. Pumasok din doon na interesado ang Bucks kay Wiggins. Pwede kasing kay Wiggins 2-1 swap. Wala lang ding option ng Lakers na magbigay ng second rounder. Iisa na lang din yun. Nagsisimula na rin kasing tuminde yung mga game sa NBA ngayon. Number 4 ng standing ng West ang Lakers. Ang San Antonio naman kahit natalo sa Knicks sa NBA Cup, 6-game winning streak pa rin sila dahil hindi naman sinama sa bilang yung game sa NBA Cup, lalo na yung finals. Number 2 pa rin naman sila kontra Thunder. Bukod sa mga big man na kailangan tapatan ng Lakers, kailangan din nilang tapatan yung mga defender na player ng ibang team. Tulad na lang ni McDaniels, Amen Thompson, trigger rotation ng Spurs plus Wemby, kasama pa doon yung sa OKC. Kung gaano din kakomplikado yung trade sa Lakers, kakabawi pa lang nila sa Anthony Davis trade sa Pelicans kahit 5 taon na ang nakakaraan. Dahil ang tagal din noon bago natapos, kasabay pa noon nagkaroon sila ng trade sa ibang player. Isa siguro doon sa maling trade na ginawa nila kay Westbrook, isang first rounder para lang pakawalan yung kontrata niya papuntang Jazz.
Ang natira na lang din sa trade na yon kahit nakakuha ng player ang Lakers ay si Bando na hindi rin naman nila masyado nagagamit. Nawala na si D'Angelo at si Malik Beasley sa lineup na galing din sa Westbrook trade sa Jazz. Sa example din, kung si Keon Ellis makakakuha ang Sacramento ng nasa 2 or 3 second rounder sa ibang team, ang Lakers makakapagbigay ng isang second rounder, pero kapag humingi pa ang Sacramento, first rounder na ang maibibigay ng LA. Ganon din kay Wiggins, pwedeng combo ng first and second round. Hindi rin pumayag si Pat Riley na basta ibigay si Wiggins sa Lakers na ayaw magbigay ng draft picks based sa report. Kung multiple second rounder, kaya pa, kaso wala sila nun. Kay Herb Jones ganon din. Kapag humingi ng multiple draft picks ang Pelicans, ang maibibigay ng Lakers isang second rounder or kaya kumuha pa sila ng 1 or 2 sa kanilang first rounder.